Okay, so good morning grade 9. Kunwari grade 9 ka na din. Hindi naman halata. Okay, good morning grade 9. Tama. Good morning, sir. Okay. Sir, Ayan. good morning. Okay. Okay. Quiet na. Busy ka. Quiet na. Naka-record na to. Okay. So, ang ating makatila lumunan ko. So, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang mamimili o consumer, mga katangian at karapatan ng isang consumer. Ayan. Nandito na yung squad ko. Carl Gian. O si Crystal na lang kulang. Good morning, squad. Okay. Ayan. So, ulitin ko lang. Mamimili o consumer. So, sino yung mga yan? COVID na yan. Okay. Ayan. So, mamimili o consumer, sila yung mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo, okay, upang matugunan ang pangangailangan at masiyahan sa paggamit ng mga binili. So, ang pagpili at pagdesisyon or pagdedesisyon sa uri at dami ng produktong bibilhin ay nakasalalay sa kamay ng mga mamimili sa paghahangad na masulit ang bawat sentimo na ipambabayad sa napiling produkto, tama? So, hindi ka naman gagastos or hindi ka naman bibili ng isang produkto na pangit, di ba? So, bilang isang mamimili, gusto natin na yung produkto or yung serbisyo na bibili natin or paggagamitan natin ay talagang maganda, di ba? Kasi nga, customer is always, customer is always right, tama? Di ba? For example na lang, bumibili kayo kay Ate Beth dati ng pagkain nyo. 'Di ba? Nagrereklamo kayo noon. Kasi nga parang maliit yung manok. Mamable. mahal yung presyo, 'di ba? Tapos walang lasa. That is a customer's right, 'di ba? Totoo naman, pwede naman talaga 'yon kasi nga you are a consumer or kayong mamimili kasi nga naghahangad tayo na masulit yung bawat sentimo, every cent na ipambabayad sa napiling produkto. So ang pwersa ng mga mamimili ang dahilan ng pagpapabuti ng uri at kalidad ng mga produkto makikita sa pamilihan. For example, nagreklamo kayo kasi ang hindi masarap, tapos yung isa din nagreklamo kasi mahal, tapos ano. So anong gagawin nung nagtitinda? Pwede niyang sarapan or pamurahin yung benta niya, tama? Ayan. So dahil doon, napipilitan or tayo yung pumipersa sa mga sino may maingay? So tayo yung nagmamersa para mapabuti nila yung uri ng kalidad ng mga produktong binibili natin or serbisyo, di ba? Ayan. For example, dito na lang sa school, kung hindi kami nagtuturo or ano, so ano na lang, di ba? May mga reklamo kayo. That is what a customer means. Okay. So pag-isipan mo. So ikaw ay isa ring consumer, tama? Lahat naman tayo consumer. Kasi lahat naman tayo may needs. Lahat tayo may pangangailangan, may wants, di ba? For example na lang, may gusto tayong bilhin na cellphone. Kahit ano naman, di ba? Ayan. So ano sa palagay mo ang nararapat mong gawin upang siguraduhin or okay, Chappy. So ano sa palagay mo ang nararapat mong gawin upang siguruhin na nasusulit ang perang iyong ginagastos sa pagbili ng produkto? Ano din sa tingin mo ang iyong mga karapatan at responsibilidad bilang mamimili? So hindi lang naman palagi na customer yung tama. Minsan may mali rin ang isang customer. So tignan natin. So dito muna tayo sa mga katangian ng matalinong mamimili. So ang consumer or ang pagkonsumo ng tao ay naglalarawan
ng kung anong uri siya ng mamimili. So, karaniwan, nais lahat ng maging matalinong mamimili dahil ibig sabihin nito ay nasusulit natin ang bawat sentimo ating ginagastos para sa bawat produkto. So, ang mga sumusunod ay mga katangian ng matalinong mamimili. Number 1, Mapanuri. mapanuri. So, anong ginagawa niya? Siyempre, sinusuri niya ang produktong bibilin. So, tinitignan ang sangkap, presyo, timbang, pagkakagawa at iba pa. Tinitignan din ang expiration date, 'di ba? So that is mapanuri. Tinitingnan niya kung ano ba talaga, ano bang alam niyo yung tumitingin ng nutrition facts. So sino tumitingin ng ganun? So nutrition facts, tinitingnan niya yung content or laman ng isang produkto. Okay? We have the presyo. So ano bang mas mura? Ganon. Yung timbang. So tine-check niya yung timbang, ganyan. Ayan. So kung may mga pagkakataon pa, inihahambing ang mga produkto sa isa't isa upang makapagdesisyon ng mas mabuti at mapili ang produktong sulit sa ibabayad. Anong mas napansin niyo yun? Minsan, kino-compare nila yung Tide tsaka Ariel, mga ganon. So disclaimer lang, this is for educational purposes. Ayan. So Ariel tsaka Tide, di ba minsan tinitingnan pa nila? Or kunyari may nag-sale, yung yung bonus ata yung na sabon. Minsan tinitingnan mo pa kung ano yung mas mura talaga. For example, yung isa mas mura ng 15 pesos. So anong bibilin mo? So that is mapanuri. Next. May alternatibo. Rian, anong ginagawa mo? Nababaling na. Naatapis na si Rian. Rian, okay lang yan. Okay. So may alternatibo o pamalit. Ito naman yung mga tao or uri ng consumer na may mga panahon na walang sapat na pera ang mamimili upang bilhin ang produktong dati nang binibili. Kaya naman, anong ginagawa niya? Naghahanap siya ng kalidad ng produkto na dati nang binibili. Okay? So, parang naghahanap siya ng kaparehas rin lang nung binibili niya. For example, ang binibili niya dati Wilkins na tubig. Tapos, dahil kulang yung pera niya, bumili siya ng panibago. Ibang produkto naman. Na halos parehas lang sila ng quality nung binibili niya. For example, ang binibili niya dati, Blue. Yung tubig na energy drink. Blue. Tama ba? Tapos, pinalitan niya ng ano ba yung energy drink na isa? Cobra? Mas mura doon? I don't know. Parang ganun. So, dati ang sabon niya, Dove. Tapos lumabas si Dr. Wong, yun ang binili niya kasi mas mura. Parang ganun. So, nagharap siya ng alternatibo or pamalit. Okay? Ayan. So, hindi lang siya nag-i-stick to one. Okay. Number 3, hindi nagpapadaya. So may mga pagkakataon na ang mamimili ay matatapat sa isang tindero o tindera na mandadaya. 'Di ba? So natatapat minsan. Okay. So ang matalinong mamimili ay laging handa, alerto, mapagmasid sa mga maling gawain lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. So, di ba meron yung mga ganito? Yung nandadaya sila sa kilo, ganyan. Or pinapalit nila yung, di ba? Alam niyo naman yung mga nababalitan naman sa TV. Di ba? Na, for example, yung palit bili, ano tawag doon? Kunyari, bumili ka ng mansanas, tapos namili ka, pero ang ibibigay nila sa'yo, yung nasa ilalim na supot na medyo pangit na or pabulok na, parang ganon. Siyempre sinupot na nila, tinimbang na nila. Minsan ganon, di ba? Or yung baboy, ganyan. So meron yung mga ganon, mandaraya talaga. Okay? So, sa mga uri ng consumer na ganito, sila ay laging alerto at
mapagmasid sa mga maling gawain, lalo na sa mga pagsusukli. Minsan ako din, hindi ko na binibilang yung sinuksukli sa akin na pera. Basta bayad ako to ganyan tapos sukli. Okay na. Hindi naman ako, ay may tiwala naman ako sa tindera. Sana mayaman. Pero minsan kasi, nandaraya rin sila. Diba? Ayan, next one is makatwiran. Ayan. Okay. So, makatwiran, lahat ng customer ay nakakaranas ng pagkakaroon ng limitadong budget. Tama? Minsan nagkukulang yung pambili. Lalo na sa mga parents ninyo. Kasi nga, for example, may biglaang project, ganyan. Or may biglaang pangangailangan, may emergency. Minsan, nagkakaroon ng limitadong budget. So, kaya sa pagpili ng isang produkto ay isinasaalang-alang ang presyo at kalidad nito. So, isinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili at paggamit ng produkto, pati na rin ang degree ng pangangailangan nito. So, ano ba yung mga first degree ng pangangailangan natin? Ano yung mga unang pangangailangan natin? We have? Pagkain. Pagkain. Ano pangalawa? Damit. Hygiene kit. Pwedeng damit, kasuotan, ano pa? So, yun yung mga Hygiene kit. pangangailangan natin. Yes, the hygiene kit. Okay. So, yung mga makatwiran na consumer, sila yung nagkakaroon ng limitadong budget, kaya't isinasaalang-alang nila ang presyo at kalidad ng bibilhin nila. Okay. Next one is sumusunod sa budget. So ito ay kaugnay ng pagiging makatwiran ng matalinong consumer, kung saan ay tinitimbang ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang kakayahang bilhin at kasiyahang may bibigay sa kanya. For example, kumpleto muna natin. Hindi siya nagpapadala sa popularidad ng produkto na may mataas na presyo. For example, milk tea. Ayan. Cookies and cream. Cookies and cream. Hindi, gusto yung red velvet. Ayan. So, kung wala sa budget, hindi niya ito bibilhin. Ganun siya. Okay? So ito ay dahilan ng pagkahilig ng mga customer sa mga sale, buy one, take one, at kung may mga giveaway na libreng produkto. So kung hindi niya naman kailangan, hindi niya ito bibilhin. Bibilhin niyo? Kung hindi kailangan mag-battle pass, hindi kailangan mag-premium, hindi siya bibili. Ganun siya na customer. Cute pa nga. Okay. Okay, next one is hindi nagpa-panic buying. So, ayan. So, ang artificial na kakulangan na bunga ng pagtatago ng mga produkto ng mga nagtitinda upang hintayin ang pagtaas ng presyo ay hindi ikinababahalan ng isang matalinong consumer. Dahil alam niyang ang pagpa-panic buying ay lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon. Okay? So, ito yung, for example, nung before nag-pandemic, so sino dito yung mga nag-stock na ng pagkain sa bahay? Sino yung mga nag-grocery na? Diba? Marami. So, marami ang nag-panic buying. Pero ito, mga taong ito, ayan, hindi sila nagpa-panic buying. Kasi nga, alam nila na pag nagpa-panic buying ka, mas lalo mong pinapalala yung sitwasyon. Okay? So, ayan, next tayo. Hindi nagpapadala sa anunsyo. So, ang pag-endorso ng produkto ng mga artista ay hindi nakapagpapabago sa pagkonsumo ng isang matalinong consumer. So, ang kalidad ng produkto ay tinitingnan at hindi sa ang paraan ng pag-anunsyo na ginamit. Kasi nga minsan yung mga ina-anunsyo nila, for example na lang is yung kay Catherine Bernardo, ba yun? Ata? Yung, ano ba yung, ano niya patalasas niya, yung napkin ata yun. Napkin ata. Hindi ko alam kung si Catherine Bernardo ba yun. Posibles naman na yun talaga yung... Nadine Lustre? Ewan ko. Basta ganon, di ba? Yung pag-anunsyo nila na yun. Ata? Ewan ko. Basta artista yun.
So yung pag-anunsyo nila na yon ay hindi naman, imposible naman na talagang yun yung ginagamit nila, di ba? Parang kinukuha lang sila na taga-endorso ng produkto, pero I don't think na yun talaga ang ginagamit ng taong yon. For example na lang is yung ano pa ba, yung kay isa nila Kendra, yung ano na doon? Ano? Birch tree. Nesfruta, gano'n? Ay, mali. Yeah. Hindi ko naman sila sinisiraan yung mga produkto, pero parang hindi rin naman siya kasi di ba? So parang technique lang talaga nila yon. Ayan. So ito yung, isa siguro ako sa nito, hindi nagpapadala sa anunsyo kasi nga hindi ka naman sure kung yun ba talaga ginagamit nila. So pwedeng epektibo sa kanila, pwedeng mapangit sa panlasa ko, di ba? And so, bilang isang matalinong consumer, dapat alam mo yung mga dapat at hindi dapat sa pagbili ng isang produkto. Okay? Ayan. So, mga tips para sa isang matalinong pagbili. Number 1, Rian, pakibasa. Rian? Sensor. Number 1, pakibasa. Gumawa ng talaan ng iyong bibilhin. Makatulong ito sa iyo upang makatipid sa oras at makaiwas sa pagbili ng karakal na di mo kailangan. Okay. So, sinong gumagawa ng ganito? Lalo na parents. Mga parents ninyo. Gumagawa ba sila ng listahan? Hi, grade 9? Hindi. Ayan, so sino sa inyo gumagawa ng ganito? Sino yung nakikita niyong gumagawa ng listahan niya? Minsan, commonly matatanda, di ba? Ayan. So, gumagawa sila ng listahan para mapabilis yung oras at hindi na sila bumili pa ng iba't iba. Kaysa naman sa ano na yung mga kailangan namin sa bahay. Iisipin mo pa lang pag doon ka, matatagalan ka na. Sayang sa oras, di ba? Tama ako? Yep. Ako. Okay. Hindi pa kayo tulog, ah. Next one, number 2, Carl Gian, pakibasa. Gumawa ng Number 2 na. Suriin ang kondisyon ng gamit o kalakal bago bilhin. Sa ganitong paraan, nakakaiwas ka muna. Nakakaiwas na, hindi ko ito mabasa, maliit. Nakakaiwas ka na? Bumili ba yan? Yes. Ayun. Nakakaiwas ka na bumili ng mga sira at depektong produkto. Hindi maksaya ang iyong pera. Okay. So minsan sa mga mall, di ba may mga sira din? May mga butas, may mga lagyan ng tape na lang minsan. Meron yung mga expired din minsan kasi hindi nila na-check, di ba? So, para makaiwas ka sa mga ganon, kailangan mong suriin ang gamit bago mo kunin talaga, di ba? Kasi meron yung mga malapit ng mag-expire, may butas, may kalawang, ganon. Okay? So, dapat bago mo bilhin, siguraduhin mo muna na kondisyon yung gamit na bibilin mo. Kasi ayaw mo naman sigurong bumili ng depektibo or sira na produkto, 'di ba? Ayan. So next, we have Nicole, pakibasa. Number 3. Iwasan ang pagbili ng gamit na second hand. Baka mas malaki pa ang gastusin mo sa pagpapakumpin ito dahil ang mga produktong ito ay karaniwang wala ng warranty. Okay. So, iwasan ang pagbili ng gamit na second hand. So, I think wala na. Depende na lang kung kakilala nyo yung nagbebenta, di ba? Pwede naman. Basta, siguraduhin nyo lang na hindi mapapalaki yung gastusin nyo. Okay? Okay, next. Number 4, Ken. Piliin ang wastong panahon ng pagbili.
Ang mga gulay at prutas na nasa panahon ay tiyak na mas mura. Okay. So, ayan. So, piliin ang wastong panahon ng pagbili. So, di ba meron naman yung mga gulay na mura sa panahon ng ganito kasi maraming supply. So, ayan. Hindi pa naman siguro bibili ng mga gulay or prutas na mahal, di ba? For example ngayon, ano ba yung mga prutas ngayon na maganda or napapanahon? Ang kamatis nagmahal na din, di ba? Kasi nga konti lang ang supply. Kamahal kaya ng prutas na kamatis. Ano yung mga gulay? Ayan. Mga bagyo vegetable, pwede mo bilhin 'yon kasi marami sa bagyo, di ba? Mga patatas, mga carrots, ganyan. So pwede mong bilhin 'yon kasi mas mura. Kasi panahon nila ngayon, di ba? Kung tag-ulan, meron naman yung mga gulay na para sa tag-ulan, di ba? Meron din naman yung gulay na para sa tag-init, di ba? Ayan, next, number 5, Cristel. Yes, sir. Number 5. Piliin kung saan mahusay, mamili kung saan mura ang bilhin. Matitibay at magaganda ang pagkakayari. So, bilang isang matalinong mamimili, dapat pinipili mo kung saan yung mas magandang pagbilhan. Okay? Ayan. Kung saan ka mapapamura at sigurado bang matibay at maganda ang pagkakayari or pagkakagawa ng produktong bibilhin mo. Di ba? Hindi naman pwede na bili ka ng bili, hindi mo pa tinitignan kasi nga mas mura siguro. Di ba? Pero pangit naman yung kalidad or mabilis lang masira. So nung mas gusto mo, bili ka ng bili ng mura or bili ka ng mahal pero magtatagal. Di ba? Diyan pa kayo? Yes, sir. Yes, Okay. Next, number 6, Mark. Sir, asa siyara ko. Ay, nasa CR ka. Sige. O Farrell na lang. Magtanong-tanong ng halaga at pili. Magtanong-tanong ng halaga at piliin kung saan ang pinakamura at maganda ang kalidad ng produkto at ng makatipid. So parang number 5 rin lang siya, 'di ba? So dapat ask someone or sa mga kaibigan mo kung saan ka mas mapapamura. For example na lang, kung gusto mong bumili ng mga mga damit or mga sapatos na mura. So kung may kakilala ka naman na pwedeng pagtanungan, for example, mas mura sa Dagupan, sabi nila, o di try mo doon, di ba? Why not, di ba? So piliin mo kung saan ka kung saan ang mas pinakamura, di ba? At maganda ang kalidad ng produkto at nang makatipid ka, di ba? Okay, so next time na tong mga karapatan ng mga mamimili. Okay. So, yun lamang ngayong umaga. Ayan. Sir, alam na this. Bye-bye, sir. Okay. Ready na kami, sir. Okay. Sir. Sir, So for last 10 ready na minutes, kami. open your camera. Open your camera. Hey. Mag-i-screen chat to si sir. Hindi. Okay. Farrell. Anong katangian ng matalinong mamimili ang sinusuri ang produktong bibilhin? Mapanuri. Ha? That is? Mapanuri. Okay. For Rian. Rian? Biglaan na. Ito ay tumutukoy sa taong bumibili or gumagamit ng produkto. Sir, ano? Ito ay tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo. Sir, ano? May alternatibo pamalit. Ay, nako. Mali? Yes, Ken.
Pamimili, sir. Ha? Mamimili o? Consumer. Okay. Sige. Okay, next. For Nicole. So, ito yung mga tao na laging alerto at laging handa. Hindi. Hindi nagpapa? Daya, okay. Cristel. Sir. Ito yung mga tao na marunong humanap ng kapalit. Palit. Ha? Pamalit or may alternatibo. So, nawala si ano. Okay. Balik tayo kay Rian. Ito yung mga tao na hindi mahilig sa sale or buy one take one or giveaway. Sir, ano? Ano? Ano yun? Makatwiran. Makatwiran. Mali? Ay, ano na yun? Ano ba yan? Hala ka. Yan ay? Mapanuri. Sumusunod sa budget. Budget. So yun yung mga hindi nagpapadala or hindi mahilig sa sale. O ito. Wait lang, hanapin natin. Ito. For, sino pa ba hindi sumagot dyan? Mark. Okay. Daniel. Okay. So ito yung mga hindi nagpapadala sa pag-endorso ng isang produkto ng galing sa artista. Hindi nagpa-panic buying. Mali? Bilis sumagot pero mali. Manol, hindi nagpapadala sa anunsyo. Okay. So, ayan. So next time or next week, i-discuss natin ang mga karapatan ng mga mamimili. So, meron Sir, tayo. alam mo to. Meron tayong 7, 8, marami-rami Meron tayong 8 na karapatan at meron tayong 7 ahensya or mga ahensya. Okay? So meron pa tayong mga Consumer Act and marami pang iba. So ituloy na lang natin kasi this is already third quarter na ang tawag dito? Na lessons. Okay? So yun lamang. And mabuhay kayong lahat. Paalam. Sige.